possibility or probability, whichever the case is, of, for example, the classic opposition, as we call them now, As Ami just coined. Finding common ground with the current administration in the event na talaga magkabakbakan dun sa In an effort to stop a Duterte comeback. Oo. Actually, yan po yung panawagan ko, no, kanina dun sa aking kapihan, ano. So, in fact, we have already started reaching out. Pero ano po yan, alam nyo, may mga sensitivities involved. Pero kailangan, kung set aside natin yan for the larger cause, ano, which is to prevent the return of the Dutertes. Kasi yun nga, no, may mga basis for unity naman, aside dun sa West Philippine Sea policies. Ito na naman yung ano, yung Are You a Lawyer? Ed Linggao, tsaka yung kasamahan mo, kayo hubay, nag-aral. Sa bagay, kung ang i-interview nyo naman si Trillanes, hindi na kailangan mag-aral. Yung restoration ng democratic space, yung mga economic recovery policies, wala namang debate doon. Siguro ang pinakang point of disagreement lang is yung charter change, no, issue. So diyan lang maghihiwalay. Kaya ano to, maganda yung timing at itong ginawa ni Sara Duterte is a reason to galvanize all the other sectors na hindi kasama ng Duterte. Well, obviously, you're for finding common ground, if only to defeat Duterte. And it should be demonstrated dito sa 2025 elections. Kailangan meron ng unity ticket. Na ito na yung unity based on principles. At pwede nang ma-absorb itong mga kandidato ng independent opposition. Ayan, sina Senator Kiko, sina Senator Bam, para ma-demonstrate yung pag-join forces na yan. Senator, are you willing to serve as facilitator para sa ganyang klaseng unity? Di unity, ma-unity. Ibang klaseng unity mo yan. May nabuong bagong unity. We have started reaching out dun sa iba't ibang mga personalities involved. Grabe, no? Feeling talaga ni Trillanes, na meron siyang hindi, natatawa lang talaga ako. Feeling niya talaga, siguro tinatawanan to ng Hindi ako sa tansya ko lang opinion ko lang to, tinatawanan siguro to ng mga Marcos, no? Kasi, I mean, ikaw, mananawagan na mag-unite kami ng pink? Una-una, that is so absurd. Second, observe. Observe, basta, observe. Second, sino ka? Para mamagitan sa amin. Baka pwede ang mamagitan pa si Mar Rojas. Kasi siya pinsan nung asawa. 'Di ba? I mean, kunwari lang let's assume na the Marcos would like to have a united force with the yellow or the pink. Abay, kakausapin niya si Mar Rojas. Bakit? Pinsan yun, di ba? Tapos sasabihin nila, absurd, yun. Yun na nga yun tandaan ninyo, as long as we understand each other, it's okay. Na-absent lang ako kaya na mali ko yung A sa O. Diba po? Hindi yun ang ibig ko sabihin di ba? Merong ibang paraan para kausapin ng mga Marcos ang pink camp. Diba? Hindi nila kailangan lumapit sa'yo. Sino ka ba? Hindi ka naman galing sa pink. Hindi ka naman may command sa pink. Who you? Yun Diba? Who you? Para alam ng lahat na ikaw ay isa lamang anti-Duterte. Diyan ka nakilala bilang isang pambansang marites according sa isang congressman. Di ba? So, bakit mo feeling importante ka na parang ikaw susundin? Ano ba, ate? Ay,
Sir, gising-gising naman. Gising-gising naman sa iyong pantasya. Di ba? Hindi kasi pantasya yan yung ganyan na feeling mo, importante ka. Feeling mo, pinakikinggan ka ng mga kampo ng Pink at saka ng mga Marcos. Ang labo. Ang labo. Medyo positive naman yung initial reactions, kaso kailangan lang upuan pa ng mas malalim. Positive daw yung initial reaction. Sino ba kausap mo? Baka yung sarili mo lang. Hindi, di ba? Sino ba yung sinasabi mong kausap mo? Ay, nako. Para masakatuparan talaga. Sir, when you say we have Mga started senator reaching ba yan? out, You're reaching out Yes, to sir. senators or to local officials? Hindi po. Sa mga Senatorial. sa kampo ng mga ilang kakandidatong senador. O, tamo, hindi mo masabi kung sino. O, sino po? Hindi mo masabi ngayon kung sino yung sinasabi mo dyan. Oy, napaka-obvious naman. Napaka-obvious na wala namang importansya yung mga kinakausap mo. Magpangalan ka nga. Wala. Sino kaya yun? Baka naman yung mga nuisance candidate. Di ba? Oh. Same time, doon naman sa mga nagbubuo ng ticket ng administration. So, Sir, pwede po natin yes, sir. magawa ng paraan. At saka isipin mo to Trillanes eto, mag-isip ka na maigi. Kung ikaw nasa tamang pag-iisip at ikaw ay may talino at dunong, isipin mo na mabuti ito. Sino yung talagang inaway mo nun? Naalala mo? Dun ka nag-walk out. Sino? Sige nga ho. Sino? Sagot! Kung talagang maalala mo. Oh, di ba kay Senator Enrile, dating Senator Enrile? Sino si dating Senator Enrile ngayon sa administrasyon ni Marcos? Di ba? Advisor yan. Oh, advisor yan ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, i-advise niya na, makinig tayo kay Trillanes? Oh. Hindi, kung nasa yung tama ba pag-iisip mo? I mean, sa buhay, they are called na may mga tinatawag tayo na risk in life, especially in business, di ba? We call that risk. Pero always remember, dapat calculated risk yan. Hindi pwede yung talon ka lang ng talon. Hindi mo pinag-aralan kung ano yung tatalunan mong negosyo. Kaya nga dapat calculated risk Ibig sabihin medyo kalkulado mo na. Walang masama mag-risk. Walang masama minsan na maging, alam mo yon, risk taker o di kaya tatry mo yung mga bagong bagay. Pero pinag-aaralan yan. Di ba? Pag alam mong, malabo talaga. Kahit saan mong tingalang anggulo, malabo. Di ba? Malabo yun. Eto, pantakin mo, si Enrile, yung winock-outan mo nun, siya ho ang advisor ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, makikinig sa'yo? Sa tingin mo, siyempre, tatanong ni Bongbong Marcos, di Pangulo, sabi niya, ano sa tingin ninyo? Tayo ba? Kausapin natin to si Trillanes? Ano sa tingin mo sasagot ni Enrile? Baka mamaya pag mag-walk out siya, no? Di ba? Grabe naman si Scented Lady Vlog. Diyan pa lang, amoy na amoy mo na. Mga ganyan, amoy na amoy mo. Love your style, being supporting you silently. God bless you, watching you from Down Under. Naku, ganda dyan. Ang bango-bango dyan sa Down Under na yan. Hindi, maganda dyan sa sa Australia. Diba? Alam mo, pangarap ko makapunta dyan sa Australia kasi marami ako napapanood nakikipagsuntukan dun sa mga kangaroo. Sabi nila pag nakipag-away daw yung mga kangaroo na yan, hindi naigpa si Pacquiao Hindi, minsan sa totoo lang yan ang gusto ko magkaroon ng challenge, di ba? Si Pacquiao at saka yung mga the best na kangaroo na nakikipagsuntukan kasi maglalaban sila sa court. Tama, mali.
Anyway, tuloy tayo. Talay. Sir, when you say we have started reaching out, what do you mean by we have started? Who is reaching out, and what, in other words, what group is reaching out, including you? Ito, what group daw at reaching out sabihin, kasi we ang sinabi niya. Ibig sabihin, kami. Sino-sino kayo ngayon? Yun yung tanong ni Ed Lingaw eh. Sino-sino kayong nakikipag-reach out? Siguro nangyari siya dito, no? Kasi siya lang naman yung nakikipag-reach out. Nga tuloy. What group is represented here? Okay, alam niyo po, mahirap divulge siyempre prematurely ng mga personalities involved, pero sabi niya mahirap daw mag-divulge ng personality. Pambihira ka talaga. Sorry Trillanes ha. The more you talk, the more mistake na you are committing. Ayaw mong ma-preempt yung mga sinasabi mo. Bakit mo sinasabi? Ito honestly, kung ikaw ay nag-iisip, tayo mga Pilipino nag-iisip, kung ikaw ay may sikretong ginagawa, sasabihin mo ba yon before o after na maging successful yung negotiation na yon? 'Di ba? Definitely after the negotiation maging successful. Hindi before the negotiation. Kasi mapipreempt o baka mabulilyaso. O baka, alam mo na kasi nga, nakikipag-usap ka eh, di ba? O, dito makikita mo na yung sinasabi niyang we, sa tingin ko siya lang ho yun. Feeling ko ito yung tinatawag na Larry-Gadon syndrome. Ano yun? Kathang isip lamang. Baka ang kausap lang niya yung kanyang me, myself, and I. Hindi kaya? Hindi ako, nagtatanong lang ako Trillanes. Hindi kaya ang kausap mo dito yung sarili mo lang? Ano kaya? Parang ganito. Ano kaya? Magkaroon kaya na unity? Sa tingin ko, pwede yun Maganda siguro yun. Maganda kaya yung pink at saka yung mga pula magsama? Sa tingin ko, maganda yun kasi pag gano'n, matatalo natin ang mga Duterte. Ano ba talaga? Trillanes, ako nagtatanong lang yun ba, ganun bang usapan na nangyari? Ako'y nagtatanong laang Trillanes. Tanong lamang po ito, hindi ho ito Kasi yan din yung yun din yung nakita ni Ed Lingaw Sabi mo we, sino yung we? Is there any group that making this negotiation with the pink and the red? Sino tong we na to? O, di ba? Yun ang tanong dyan Ako mismo ang nagre-reach out dun sa mga iba't ibang... Ako po mismo, hindi we. Ay. Ang we, marami kayo. O kaya, grupo kayo. Pag sinabi pong ako, ibig sabihin sa English I. Linawin ko lang, Trillanes, Sabi mo kasi ako do the I ang gamitin mo, hindi we. Ako po, hindi ako matalino sa English. Aminado po ako, absent po ako. Hindi, promise. Alam mo yan, isa sa pinagsisiyang ko kasi yung teacher ko sa English nung high school ako, pinag-iinitan ako kursunada ako. Lagi niya akong pinahihiya, lagi niya akong pinarurusahan. Basta hindi niya ako kursunada. Matandang babae ito Galit na galit sa akin yung English teacher ko. Mantakin mo, 4 na taon kung nagturo yun. Ayun, alam mo, ito walang biro to Yun ang pinaka-traumatic teacher na nakilala ko. Talagang pag tumingin yun, bayon! Patay tayo dyan. As in, kaya nato-trauma ako Kaya mula nung one time pinahiya niya ako sa school, ginantihan ko. Sabi ko, ganun, papaya mo ako, hindi na kita papasukan. Wala akong pakialam sa'yo. O hindi ko pinasukan, ayun. Kaya humina utak natin. Pagdating sa English, walang biro. Hindi ko kasi siya pinasukan. Pag siya na, lalabas ako ng classroom. Kakain ako sa kantin. Walang biro, hindi, ito totoo ito at true story to. Pag siya talaga, kaya nga, alam nyo,
sa totoo lang, dahil sa pangyayari na yan, talagang medyo bumabawi ngayon ako sa English. Pero, alam ko naman ang ibig sabihin ng we at saka ng I. Pag sinabi mong we, marami tayo, di ba? O, tama, mali. Correct me if I'm wrong. Di ba? Pag sinabi mong we, marami tayo. Pag sinabi mong I, ikaw lang. Ikaw, Trillanes, sabi mo, ako lang ang ano. O di I, hindi we. Pambihira naman. Hindi, mali ba ako? Ha? Kasi, sabi ko nga, aminado ako, mahina ako, pero tama naman siguro ako dito. Pag sinabi mong we, tayo, hindi marami tayo. Di ba? Grupong involved. Okay, Senator, you mentioned the names Kiko Pangilinan and Bam Aquino. So, what is the likelihood of these two finding themselves in the administration ticket? How? It depends kung paano gugulong yung mga sumusunod na pag-uusap, no? Kasi kung i-reject yan ng mga prospective candidates, saka o kung i-reject din nung Marcos administration, edi wala akong mangyari. Kailangan meron pong consensus. Pero nandito pa lang naman tayo sa panawagan, sa exploratory talks para kumaga trial balloon na rin ito dun sa respective political bases kung acceptable yun. Kasi pag nakita ng mga ang reaction ng mga pink forces, pwede naman gawin. Ay, grabe. LMB, maraming salamat. Palakpakan naman po natin. Banat by Idol from Belgium. Belgium, Canada. Hindi. Joke lang po. Sa Europa yan. Belgium. Matinding. Trillanes talaga. Binanatan. Ikaw ang tunay na DDS. Ayun, maraming salamat. LMB, thank you very much. Sa mga ganyan nagpapakulay, dagdag po yan sa sa ating advokasya. Tuloy. Of course, no? Pagka nakita... Oy, Jay Guevara, you're back. Mag-e-enjoy kami, wala ka. Naman yung mga Marcos political base, okay din naman. Hindi mas mapapadali doon sa mga decision makers na magsanib pwersa for the larger cause of obliterating finally itong Duterte forces. Okay, Senator Trillanes, nakausap niya ba sila Kiko at sina Bam? At are they open? Let's start with that po before asking kung open yung administration ticket sa kanila. Are these two people, these two former senators, open to joining Marcos administration senatorial ticket? Okay. Wala po tayong sinasabi na sila mismo yung nakausap natin. Alam mo, iniipit. Hindi naman siya iniipit. Ganyan kasi yung style ng mga journalist o mga host, mga media. Talagang susubukan kang paaminin kung sino yung kung sino yung talaga nakausap niya. Hindi nyo makita, wala siya mabitawan. Deny siya na kung sino yung nakausap niya. Alam niyo kung bakit? Kasi baka baka kathang isip lang. Baka idea lang niya to. Tapos, alam mo naman si Trillanes, mahilig yan sa ganyan yung, alam mo yun, para lang masabing may kausap siya, para lang masabing meron siyang power pa, kunwari may nakausap siya. Hindi, ako nga maganda, alam mo mga media. Kung ako sa inyo, tanungin nyo ng diretso si Drilon, di ba? Alam naman natin, mga leader yan. Yan si Bam Aquino, tanungin nyo ng diretso. Meron bang usapang ganyan? Kinausap ba kayo ni Trillanes? Meron bang sa side ninyo na naririnig kayo na kinakausap si Trillanes? Sabi ko sa inyo, mapapahiya yan. Kaya lang, ingat kayo kasi pag napapahiya si Trillanes at nasasaktan, alam niyo na, biglang pupunta ng korte yan. Ganyan po yan. Pag pag nasaktan, kaya wag niyo sinasaktan yan. Di ba? Pero meron na tayong pinadalahan ng
ng mensahe na ano naman, kumbaga nasa inner circle ng some of these prospective candidates. Have you reached out to the camp of Lenny Robredo? Nag-send na kayo ng feeler sa kanya? Hindi na po siguro kailangan kasi si VP Lenny, nandoon na po siya sa Naga mag-atakbo. So hindi siya party of interest dito. I think ang pinakang rito, kailangan natin pakiramdaman yung magiging reaction ng respective political forces kung papayag sila dito. Kasi I think it's in the interest of both the Marcos administration and itong mga independent candidates ng team na magsumani persa kasi ano ito otherwise hihina sila parehas or hindi sila ganong kalakas. May involvement ba dito si Marojas? Since he is related to the Marcoses. Si former Senator Marojas, is he involved in this itong channeling na to, back channeling? Hindi po. Ako lang po ito. Initiative ko lang ito. Ako lang po ito. Pambira ka talaga, Trillanes. Ibang level ka. Ako lang po ito. Sinabi mo, we. Ay, nako. Pag nakarating na naman to kay Trillanes, sigurado ta. Hindi, di ba? Ako ikaw lang pala, pero we sinabi mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa ako. Will I take you seriously? O, ano ba talaga? Medyo ibang level mo kapatid. Saan ba? Ikaw ba ay si Hi Trillanes, laki na ng eye bags mo, sabi ni mo Kauson. Oo nga alam mo, itong si Trillanes, naalala ko nung nakausap mo to sa Senate akala niya matatakot ka sa kanya. Pinaglaruan mo ngayon, pagkatapos niya, ako naman. Akala naman niya matatakot din ako sa kanya dahil may demanda ako. Ay, pambira ka, Trillanes. Hindi ka na natuto. Matuto ka naman. Di ba? Matuto ka naman sa buhay. Ilang beses ka nang pumalpak Di ba? Yung kuditan nyo nga pumalpak Binitbit ka nga sa ganire. Alam mo yon, binitbit ganinong nung pulis. Hindi, di ba? Alam mo yung ginawa na yon, yung binitbit siya nung pulis. Pulis yun Tandaan ninyo, sundalo ito. Si Trillanes, pero binitbit siya. Siya kinwelyuan siya dito sa may yung para siya naging basang sisiw doon. Yun ang ewan ko kung ano matawag mo doon, pero ibang level yun. Diba? Pambirang buhay ito, Trillanes. At tingnan natin if we would be able to do this kasi sabi ko nga, recent development lang ito. This was just yesterday at kaya mabilisan lang po na galawan ito, but we still have time before the filing. Pero kailangan talaga nating i-set aside yung mga sensitivities natin dito for the larger... i-set aside daw yung mga sensitivities. Kung ako sa'yo, ikaw ang mag-set aside nun. Ikaw ang napaka-sensitive Pag binabatikos ka, demanda ka ng demanda. Mantakin mo, dinimanda mo lahat ng SMNI. Lahat ng tao doon, pati yung presidenteng walang kinalaman, dinimanda mo. Alam mo, eto, tuturuan kita ng little bit of lesson in life Magkaiba ang print at ang TV. Okay? Ang print may pananagutan ng editor.
I-google mo, itanong mo sa abogado mo yan. Ang print may pananagutan ng editor. Bakit kanyo? Kasi ang print, susulat yung columnist o sino man, susulat dyan, ibibigay yan sa editor. Tapos i-check muna ng editor. Doon, tsaka papayagang i-print. Kaya dumadaan sa editor. Merong tinatawag diyang pananagutan sila. Okay? Iba ho sa TV. Sa TV po, kaya kung may makikita ka, may disclaimer dyan, kasi live po yan. Whatever sabihin ng host, walang pananagutan ng istasyon. Hindi, konting aral lang ho ito, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, ha? Kasi yung iba kasi iniisip ganon din daw sa telebisyon. Hindi ho, magkaiba ho. Kasi nga sa print pwede pang ma-check. Okay? Pwede pang ma-check bago lumabas. So ibig sabihin may merong tinatawag na responsibility yung editor. Pero pagdating ho sa TV, wala ho. Kaya nga meron yung disclaimer, kung ano man ang sabihin nitong host, labas ho ang pamunuan ng SMNI. Laging ganon, di ba? Meron sa simula. Di ba? So yun po yun. Bantakin mo, idinimanda ni Trillanes. Pati presidente ng SMNI, pambihira naman. Hindi, di ba ho? Yung totoo. Kasi nga may pananagutan siya dun sa in-interviewing. Tingnan nyo in-interview yung isang OFW ba yun? No? Basta may isang vlogger na in-interview. Yun, tapos ewan ko, I will not go into details, pero gayon pa man, Trillanes, maganda siguro medyo balik-balikan natin ng batas since ikaw naman po ay naging senador. Sa tingin ko dapat payuhan ka ng iyong abogado. Of course, importante dito kung ang magiging basis ng pagkakaisa ay yung mga polisiya na ini-embrace natin, wala naman po tayo sigurong kailangan na i-oppose. Senator Trillanes, ano po yung nakikita niyong pinakaunang balakid dito na mangyari ito? Will it be the consent of these two? Ako na sasagot. Ang balakid dito sa tingin ko si Trillanes. Hindi, kung maisipan man nila, sa tingin ko eto opinion ko lamang to. Sa tingin ko, kunwari maisipan naman ni Marcos na oo nga, malakas sa mga Duterte, kailangan natin mag-join forces with the yellow or with the pink. Sa tingin ko, may isip ni Marcos, sabi niya, kaya lang, idea ni Trillanes to. Baka sabihin, sa kanya pagaling ito. Baka i-credit grab niya pa ito. So, wag na lang. Sa tingin ko baka yung pa maging balakid di ba? Ano sa tingin ninyo? Ito opinion ko lamang to Baka gano'n ang isipin ni Marcos Huwag na natin gawin to kasi ito yung plano ni Trillanes Baka sabihin pa niya galing sa kanya. Sa tingin ko yun Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan, or would it be yung magiging sentimento ng political base ng tawagin na natin dating traditional, classic o anumang opposition? Ay, bili pareho pong bibigyan ng bigat yan. Pero siyempre yung mga sensitivities or ultimate political assessment ng mga prospective candidates would matter first. Kasi kung hindi talaga kaya nila tanggapin, di hindi ho mangyayari. Ganun din po dun kay President Marcos kung sarado sila dito sa pag-unite with the pink forces, hindi rin mangyari. Tapos, pero siyempre, mamumulso sila dun po sa magiging reaction ng kanilang mga political base. Pagka maganda naman po, positibo, no? At nakikita ko mukhang, for the past 2 years, slowly marami pong nakaka-realize na mas maraming in common than difference. Of course, itong sinasabi natin doesn't mean na yung independent opposition role na ginagampanan po ni Senator Risa Hontiveros ay mawawala kasi kailangan pa rin po yan. Ito lang naman for the obliteration of the Duterte forces dito po sa Senate run dito sa 2025.
Well, sir, Yun po ang, yes, sir. yun naman ang usapin dyan. Yung minority, majority formations will come after. Yes, sir. Sir, we've been showing images of LP officials, including Ed Selagman, the party president. I'm wondering if you talk to anybody from the party on an official basis or even unofficial basis. In other words, are you in touch with the Liberal Party leadership about this? Hindi po. Ang sinasabi nga po natin ay diretso tayong kumakausap sa mga personalities Sa kanila. involved. Tsaka, Bok, I think, Hindi niya talaga masabi, no? Ewan ko, hindi niya talaga masabi kung sino yung kausap niya. Tumadaan ba daw siya sa partido? Ano ba? Hindi, diretso ako. Style mo! Bulok. Style mo talaga, bulok. is po yung ganun kasi mas marami hong talkies pag kayo maraming mga Bagay. When you go to the hierarchy. right. At saka I think, Bok, Senator Trillanes, itong sila Senator Bam Aquino, Chel Jokno, I also think, and also They're not in the LP. they're no longer in the LP. Sabi nito ni Jay Guevara, naguunahan daw si Trillanes at saka si Tamba na kung sino ang hari ng EPAL. Sino sa tingin ninyo? Sabi ni Diego Latigo, sanay sa backdoor. Gagalit na naman si Trillanes dyan. Ako, Diego Latigo, kung vlogger ka lang, naisumbong ka na naman sa nanay niya, no, sa ano niyan, sa hindi pala sa nanay, sorry. Sa sa husgado na naman. Ha? Hindi, sa totoo lang, nakakatawa talaga itong mga pinagsasabi ni Trillanes. Form their own group now, right? Yes. Yeah. Opo. Yes. Senator, would you have any inkling, any sense kung open yung Marcos administration dito sa initiative ninyo? The President himself, I understand na magkaibigan naman kayo. Bakit di nyo tanong si Marcos? Di, tanong niyo yung presidente. Ano masasabi ninyo dito sa sinabi ni Trillanes? Sa tingin ko, tatawa yun eh. Do you have any sense kung open siya sa ganitong klase? Malalaman po natin in a few days, pero naparating na po natin yung mensahe. So titingnan po natin how they would assess it, no? Okay. So in the works pa ho yan. Premature pa ho lahat ng but at this point in time, that is a proposition worth looking into and worth considering given the new development. Yun. So, ayan. So, ayun lang. Yun lang po ang topic natin ngayong araw na to. Si Trillanes, dahil alam naman po natin. Ay, bago pa yan, meron pa pala isa issue dito. Huwag natin kaligtain to kasi... The next performance will start momentarily.